Said that all the heavens
Heavenly Father, look at your people this morning. Father, we present to you ourselves. We offer you our worship. We offer you our praises. Panginoon, ito lamang ang aming maibibigay sa iyo, aming Diyos, na ekspresyon ng aming pag-ibig at pagsamba sa iyo. Panginoon, kung iisipin namin ang kadakilaan ng pag-ibig mo at kung saan mo kami, Panginoon, dinampot sa aming buhay, Lord, tunay nga kamangha-mangha ang iyong mga gawa. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at natagpuan mo kami. Salamat po sa iyo, Panginoong Jesus, na dahil sa iyo kami ay nakarating sa aming Ama. And now, the Father receive us and accepts our worship. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, patuloy kaming sasamba sa iyo, sa iyong salita. Dalangin namin, nabuksan mo ang aming mga puso at ang aming mga pangunawa. Holy Spirit, have your way. Overtake us if you need to overtake us today. Salamat po sa mga binhi ng salita na itatanim mong muli sa aming mga puso. Lord, isinasatabi namin, isla sa isang tabi namin ang aming mga alalahanin upang ikaw ay mabigyan namin ng puwang sapagkat alam namin sa aming buhay, kailangan ka namin at ang iyong salita. Marami pong salamat sa iyo. Kumilos ka sa mga anak mo na naririto. May mga daladalang problema, Panginoon, alalahanin. Lord, we thank you that you have assured us of your presence, that you are surrounding us wherever we go. Even our loved ones today, nasa hospital man sila, nasa bilibid man sila, nasa abroad man sila, Lord, your presence is with us. Because you said in your word, you will never leave us nor forsake us, and your word is true. Hindi ka sinungaling, tapat ka sa iyong salita. And even now, as we worship you and we listen to your word, we believe you are here. Holy Spirit, have your way today. Glorify the Father, glorify the Son. In Jesus' name we pray, and everybody said, Amen! Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hindi ako sweatless anointing. Praise the Lord. Sweatful. Hallelujah. Pwede na po tayong makaupo, brothers and sisters. Good morning! Salamat sa 5. Good morning! Praise the Lord. Dumadami. Hallelujah. Kumusta na po kayo? Sino ang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Hallelujah. God is good. Amen. Are you ready for the Word? Bago tayo pumunta sa Word, pwede po ba nating maanyayahan ang ating mga bisita, panauhin sa umagang ito? Meron po ba tayong panauhin? Wow! Glory to God! Palakpakan po natin. Wala na ba? Welcome to the Rhema Word of God Church where Jesus is... Wow, the living word. Totoo. Buhay ba ang salita ng Diyos sa puso natin? Ang buhay ba ay kumikilos? Dapat kumikilos ang salita kasi buhay. Amen? Okay, praise the Lord. Na-bless ba kayo dun sa ating slide showing about the Father's love? Alam nyo po, nung isang araw, kami po sa office ay nag-share. Sabi nung isa naming kasamahan, Ma'am Skip, minsan, alam mo, ang hirap maunawaan na yung pag-ibig ng Panginoon, ng Diyos, it's too good to be true. Amen? The love of God is too good to be true. Bakit? Sa tanang buhay natin, hindi yun natin naranasan, di ba? That's why we measure our love towards other people by the way we view God's love. Kaya ngayon po, yung series ng ating pinag-uusapan, talaga pong ipinupukpuk ko sa ating mga isip at ating mga puso kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Alam niyo po kung bakit yon? Nagsishare nga kami. Alam mo, kaya ako rin nahirapan ako, nag-struggle kasi I have never felt the love of a father.
My Father was always with us. Pero alam niyo po, kahit nung namatay siya, wala akong maalala na isang instance sa buhay ko na ako ay niyakap niya. Di ba ang hirap unawain ang pag-ibig ng Diyos kung wala kang naranasan na pag-ibig sa sarili mong magulang, lalo na sa tatay. Amen? Kaya nag-struggle ako, alam niyo po, in my 13, magpo-14 years na ang Rema. Maliban dun sa, I remember siguro 2005, nag-series ako about the love of God. Pero hindi ganitong ang point of view ay yung Matthew 22. Iba kaysa yun ngayon. Kasi ngayon, over the years, as I think about how the Lord transformed my life, nakita ko in all the critical stages, nandun ang pag-ibig ng Panginoon sa akin. Amen? Yung mga healings, yung mga sure na mga, kinikwento ko nga sa inyo, di ba, 3 beses nung nagwo-work ako sa social development, sure death dapat ang inabot ko, yung pupunta akong Marawi na may lagnat si Chris, hindi ako nakaabot sa flight, ay yung eroplano na yon ay nag-crash. Na-spare ako ni Lord. Nung nag-field visit ako sa Pangasinan, that time, sa Puso Rubio, meron kaming doon, natababangga yung minibus na sinasakyan namin, 5 months old ang tiyan ko. Kay Chris, pumikit na lang ako kasi akala ko mamamatay na ako. Dumilat pa ako't buhay pa pala ako. In-spare ako ni Lord. Nung nag-work ako, dalaga ako sa San Simon, Pampanga, nasa pink and red areas, ibig sabihin, pagka pink area, konti lang ang NPA. Pagka red area, ibig sabihin, grabe ang activity, di ba, Orly? Ganun ang classification natin. Nagkaroon ng encounter ang military at saka ang NPA doon. Naglalakad kami sa Pilapil, nakadapa kami doon. Isang bala lang tumama sa amin, patay na ako. Pero pinaalala yun lahat sa akin ng Panginoon. Kaya yung napanood natin sa kanila, even if we are devoid of a love experience from our Father, when we get to know the Lord Jesus, the Father through the Lord Jesus Christ, makikita natin ang perfect na pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Amen! Nagkakaroon ba kayo ng revelation sa pag-ibig ng Diyos? Amen. So tayo po sa umagang ito, last time, pinag-aralan natin ang John 13:34-35, kung saan sinabi ng Panginoon, love one another as I have loved you. Ngayon naman po, sesegwehan po iliyon kasi even ako sa sarili ko, I want to convince myself that God loves me despite. Amen. Despite my shortcomings, minsan may mga times na alam mo yon, sumasablay ka sa Panginoon. Gusto ko makumbinsi ang sarili ko na kahit anong mangyari, mahal ako ng Panginoon. Romans 8:35, nothing can separate me from the love of God. Amen. So buksan natin ang ating Bible sa 1 John. 1 John ba yun? 2:7. Ang i-discuss ko po ngayon ay 3 good reasons why we have to love one another. Gusto ng ating Amang Diyos na tanggapin natin ang kanyang perfect love sa atin para yun ang magiging basihan ng pagmamahal natin sa isa't isa. Amen? Sabi po sa Bible, nais ko palang magpasalamat sa Panginoon dito sa aking bagong microphone. Glory to God. Maganda ba ang aking boses? Pwede na siguro ako mag-praise lead dito. Okay. Glory to God. Amen. Ang topic ko po ngayon ay 3 good reasons why Christians should love one another. Amen. Do you love your brother? Alam nyo, last Sunday, naiyak ako kasi nung sinabi ko sa inyo, tapos na ang service. Nag-o-offering tot na si Sister Bambi. Sabi ng Panginoon, bumalik ka. Sabihin mo sa mga kapatid mo, magyakapan sila. At nung sinabi ko yun, nag-iyakan na kayo, napaiyak ako. Kasi gusto ng Panginoon maranasan niya. Alam niyo ba na hindi natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos kung walang tao na magpaparanas sa atin? Amen. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos hindi pwedeng mag-operate sa lupa ng walang katawan. Illegal siya pag walang katawan. Amen. Naunawaan nyo yan.
So, God is a spirit. Amen po. At kailangan kumilos siya sa katawan. Kaya nung nagyakapan tayo, naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Okay. Alam niyo po, sa kapanahunan natin, napakaraming ibig sabihin ng love. Sabi na, ay nako, I love my car. I love my cat. I love my puppy. I love my husband. I love these baked beans. I love my diet. Ano na ba talaga ang kahulugan ng love? Masyado nang na-diminish. I hope yung pag-ibig mo sa iyong kotse at ang pag-ibig mo sa iyong asawa ay magkaiba ang meaning. Amen. Amen. Alam niyo po sa Greek, kung saan ito ang original text ng New Testament, tatlong Greek word ang ginagamit ni Apostol Pablo dito. Yung una ay agape love. Nandiyan yan. Agape meaning God's kind of love to us. Amen. To His children. God's kind of love to the church. And Christian love to His fellow Christian. Ayan. God's love toward man, Christian's love for one another, and God's love for His church. Ang tawag dyan ay agape. Okay. Ang pangalawang klase ng pag-ibig ay philia. Ibig sabihin, friendship love. Mahal mo ang kaibigan mo. Okay, so tayo ay magkakaibigan, mahal natin ang ating kaibigan, philia ang tawag dyan. Yung isa ay eros, romantic, sensual love. Alam nyo ba na kahit minsan itong salitang eros ay hindi ginamit sa New Testament? Amen, erotic love. So, okay. Pag ang pinag-usapan natin ay love ng Panginoon sa atin, agape. Amen. Agape love. Okay. So, yan ang ating pinag-uusapan sa umagang ito. At merong tatlong dalan. Ang command ng ating Panginoon, there are 3 good reasons why we have to love one another. Alam nyo po, sabi natin last Sunday, the distinctive characteristic of a Christian is not his devotion. Okay, not changes in behavior, not the way you dress up, not the way you behave. The distinctive characteristic of a Christian is their love for one another. Amen. That through our love for one another, the world will see us as the disciple of Jesus Christ. Amen. Naku, tulog. Amen. Amen. Okay, 3 good reasons. Number 1, we have to love one another because it is commanded by God. Amen? It is a command. It is not a request. Utos ng Diyos. Pangalawa, titake natin isa-isa. We have been born of God and God's love lives in us. Yan ang pangalawang dahilan. Kasi tayo ay ipinanganak sa Diyos. We are born from above, born again, born of God. We have the DNA, the characteristics of Jesus Christ, the God in flesh. Amen. And number 3 reason, God first revealed His love to us. Walang pinagpahayagan ang Diyos ng kanyang pag-ibig maliban sa kanyang mga anak. Alam nyo, ang mundo, hindi nila alam ang pag-ibig ng Diyos. At hindi nila pwedeng ibigin ang Diyos. Bakit? Ang thinking nila, kung ang Diyos na yan ay Diyos ng pag-ibig, bakit may sakit? Bakit may gera? Bakit may kalamidad? Hindi nila naunawaan ang scriptures. Bakit? Bulag sila. Amen. They don't have a spiritual revelation because they are not born again. Their spirit is dead with the sin of Adam. That's why God cannot reveal to them the power of His love. Amen. So, isa-isahin natin yan. Number 1, God commanded us to love one another. Buksan natin ang 1 John 2:7 verse to 11. Basahin natin ng sabay-sabay. Para kayo na hindi nagbabasa ng Biblia sa bahay, ma-encourage kayo na magbasa. Amen! Go! Brethren, and syempre, kasama kami doon ng mga sisters. Amen! Sistrens, I write no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. Sabi ni Apostol, alam niyo, ang nagsulat ng John, 1 John, 2 John, 3 John, ay si Apostle John, the disciple